ihango sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang kabanata po'y 24, sa mga talatang 1 hanggang 13. Matthew chapter 24, verse 1 up to verse 13. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to his buildings. Do you see all these things? He asked. I tell you the truth. Not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. And as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and the end of the age? Jesus answered, watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars. But see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nations will rise against nations, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But he who stands firm to the end will be saved. Lumabas si Jesus sa templo. Kayong po mga kapatid, nagpalang gabi po sa lahat ng ating mga kasama ngayon sa ating punong tanggapan, dito po sa lugar ng Amosolo, sa mga awit, manunugtog, at sa ating mga kapatid na narito dumadalo. Ayan, magandang gabi po. At syempre sa mga nakikinig sa pamamagitan po, hindi lamang ng radyo, kundi sa pamamagitan po ng internet, sa ating Facebook at YouTube Live ng Delta Broadcasting System. Ayan. So, magandang gabi po. Yung atin pong panahon ngayon, ang tawag po nila ay new normal. Ayan. New normal. Ano po ba talaga yung ibig sabihin ng new normal, no? Sa aspeto kasi ng panahon, pag sinabi mong new normal ay mga bagong kalalagayan na kung saan dapat tayo masanay na mabuhay sa ganitong klaseng mga kalalagayan. Amen po. Pero wari natin, hindi naman natin matatawag na normal ito eh. No? Normal ba ito? Parang hindi eh, di ba? Kasi may mga takip yung ating mga mukha. Wala pa nga tayong face shield, At kung ano-ano pa na kinakailangan masanay tayo kasi ito daw yung new normal. Pero alam nyo, sa Bible kasi, sabi ng Revelation chapter 21 verse 5, sabi ang ating Panginoong Jesucristo daw, sabi, He will make all things new. He will make all things new. At sabi din ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi po doon, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ayan, New. Ang pakikita natin pag sinabing new, pagdating doon sa tinatawag natin mga spiritual sense, Yung new, yung bagay na hindi naluluma, yung laging bago. Nakita ko minsan sa Facebook, sabi nga ano nga ba daw yung hindi naluluma, na laging bago? Sa Hebrews chapter 13 verse 8, ang sabi po ng Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. So hindi nagbabago. Pero alam natin sa mundo kasi, sabi nga, change is constant. Ibig sabihin, bawat sandali may nagbabago eh. Kahit na sabihin mong bago ngayon, itong sandaling ito, halimbawa, bumili ka. Paglipas ng pagbili mo nun, hindi na yung bago, luma na rin yun. Diba? Halimbawa, bumili ka ng sasakyan, brand new.
Pag sinakyan mo yon, hindi na yung brand new, luma na yon. Ang depreciation nun, 50% na, di mo na po pwedeng ibenta uli ng buo, kalahati na lang. Amen? So kapag ang pinag-usapan natin is spiritual, pag sinabing bago, no? N-E-W, new. New, eternal, Word of God. Katulad din ng pakikipagtipan, new and everlasting covenant. Yung salita ng Diyos ng pakikipagtipan. Pag sinabing bago sa Biblia, kapag ikaw ay bago, ibig sabihin hindi ka naluluma, hindi matatapos, at hindi masisira. Narinig niyo yun? Diba? Katulad po ng ang Diyos, hindi siya nagbabago Is unchanging, laging bago. Kaya nga ang Biblia, kahit na yung Biblia mo luma na, pero yung salita ng Diyos, hindi naluluma. Laging bago ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi hindi nagbabago Hindi siya katulad ng mundo. Ang mundo kasi ay constant yung change. Kaya nga, walang nananatiling bago dito, palaging luma na Kaya pag sinabi mo ng new normal, magkatapos yun, may magbabago na naman. Amen po? So, ang Panginoong Jesucristo sabi doon, ang Diyos ang may kakayanan magdala ng tunay na pagbabago sa buhay ng tao. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Amen po? Ayan. So, yan. Now, normal ba kayo? Normal? Hindi, normal po ba kayo? Kasi tinitin dito nagsasalita din tayo, ang dami ng upuan Parang, hindi ba? Alam nyo, pag sinabi nyo kasing normal, di ba halimbawa pupunta kayo sa doktor, magpapatingin kayo ng BP. Pag sinabi sa inyong normal ang BP mo, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun ay perfect. Di ba? 120/80. Di, normal naman ang dugo mo So yun ang normal. Di ba? Titingnan yung sugar mo, pag hindi yan mataas sa 100, meron niyang ideal Sasabihin din normal. Pag sinabing normal, masarap pakinggan yan kasi normal. Di ba? Kaya nga sinasabi natin, pag sinabing new normal, teka muna, hindi yata to normal. Kasi wala nang normal dito. Hindi na tayo makapasok ng mga puntahan na hindi ka titignan ng temperature. Di ba? Kaya nga bawal ang mainit ang ulo kasi pag mainit ang ulo mo, tapos tinignan ka ng thermal, baka mamaya lumagpas ng 40, hindi ka papapasukin. Ayan. So, paano ba natin malalaman kung talagang tayo ay normal? No? Pag sinabing normal ay perfect. Yan, sabi ganun, perfect. So, perfectly normal. At sa Bible, sabi po ng Matthew chapter 5 verse 48, sabi po doon, be ye therefore perfect. Ang gusto talaga ng Panginoon sa atin, dumating sa atin yung isang kalagayan na ikaw. Pag binago ka ng Diyos, hindi ka na maluluma, hindi ka na matatapos, at hindi ka na masisira. Yun. Amen po? Amen? Laging bago. Walang time kasi eternal, everlasting. Ang salita ng Diyos, ganyan, brothers and sisters in Christ. Sabi po ng Matthew chapter 24, verse 35, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. So yan din ang minimiti natin. Hindi katulad sa mundong ito na walang nananatiling bago, kundi naluluma hanggang sa mawala. Di ba? Kasi nga, ang mundo ay unang-unang limited siya at corruptible siya. So, para makita natin, ano ba yung normal? Brothers and sisters in Christ, alam po natin, pagdating po sa sukatan ng pagiging normal, wala na tayong po pwedeng gawing halimbawa dito maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po? Kasi ang tawag po sa Panginoon, hindi lang siya totoong Diyos, kundi totoong tao. Okay, tayo ba totoong tao? Totoong tao ba tayo? Gusto niyo bang malaman kung anong totoong tao? Ang totoong tao, normal. Yung hindi totoo, sige, tingnan natin. So, ang ating punong lingkod, laging nag-iiwan ng acronym which is beneficial for us kasi madaling tandaan. So, kanina sabi natin, ang new is new and everlasting Word of God.
That is new. Laging bago yan din. Normal is, the first letter in normal is N. Sa Bible, sabi ng Philippians chapter 2, verse 7, describing our Lord Jesus, sabi doon, He made Himself nothing. He made Himself nothing. No, He made Himself insignificant. Pag sinabi mong nothing, wala. Pero mo, nasa Kanya na yung lahat. Ang ginawa niya, hinubad niya. At anong nangyari sa Kanya? Wala. No, kanina may narinig nga ako, meron palang libro na ang pinaka-essential ng libro niya, sabi niya, I am nobody, who are you? I am nobody, who are you? Diba maganda yung makita natin ating sarili, kasi kapag nandun tayo sa estado ng pagiging wala, makikita mo yung kapakumbabaan eh. Diba? Yung tao mapagpakumbaba, yung walang pinagmamalaki, walang pinagmamayabang na kahit na sa kanya yung kapakumbabaan. And so, brothers and sisters in Christ, for us to be normal, we also need to be nothing. We also need to be humble. Because in humility, there is normal. Merong normalcy. Merong pagiging normal. And arrogance is not normal. Pag mababa ang loob, normal. Pag mayabang, hindi normal. Kaya kapag ang Kristiyano, makikita mo sa kanya yung humility, normal na tao yan. Katulad ni Kristo, mababa ang loob. Sabi, your attitude should be as of Christ Jesus. He humbled Himself and made Himself nothing. So ako din, pag nakita ko yung sarili ko, teka, parang mayabang na ako. So abnormal na ako. Diba? Kasi nakita natin, pag hindi normal, katulad ni Lucifer, nung hindi na siya normal, bumagsak siya. Nagyabang na siya eh. Kaya tayo, kapag nagyayabang na tayo, alam na natin. Diba? Amen? So, hindi na tayo normal puno, mga minamahal kong kapatid. Second letter is the letter O. What does O stands for? Sabi po ng Romans chapter 5, verse 19, ito po yung mababasa natin. Romans chapter 5, verse 19. Ang sabi po ng salita ng Diyos ganito. Okay. For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, many will be made righteous. So it means when we are obedient, we are normal. Pero pag tayo ay disobedient, we are Diba? Kaya nga tingnan nyo, when God created man, He is normal eh. Perfect siya eh. Walang diferensya eh. But He disobeyed. And that is not normal. Kaya ang nangyari sa kanya, ano nangyari? Ayan, dumating yung lahat ng abnormality sa kanyang buhay. Dumating ang karamdaman, dumating ang, dumating ang kahirapan. So lahat ng yan, kaya nga nakikita natin dito, sinasabi ng Panginoon, lahat ng yan mangyayari. Bakit? Kasi hindi nga normal eh. Ang pwede lang magdala ng pagiging normal sa buhay ng tao, ang Panginoong Jesucristo lang para maibalik tayo dun sa tunay na kahulugan ng normal. Amen po? Okay. So that is obedience, no? Yung ating, when we are obedient, we are normal, but when we disobey, so alam din natin yan eh. Nararamdaman natin pag may pagsaway, di ba? Parang hindi maganda yung ano mo. Apektado yung spiritual life mo, di ba? Ewan ko, yung iba sinasabi nga kapag nagpipray, Brad, magpray ka nga. Bakit? Kasi mas malakas ka eh. Ano yung mas malakas bang gano'n? Di ba? Kapag tayo ay nasa normal, tayo sumusunod, sabi nga ng Bible, pwede tayong humingi sa Panginoon kapag alam natin na hindi tayo convicted ng ating heart eh. Meron tayong lakas ng loob. Why? Kasi ayos yung ating kalagayan eh. Amen? Pati si Jesus, ang sabi niya sa John, sabi niya, the Father is always with me because I always do what is pleasing to Him. Hindi niya ako iniiwan eh. Alam kong lagi niya akong kasama eh. Sapagkat yung ginagawa ko, yung nakalulugod sa Kanya. So that is letter O. The third letter in the word normal is R. R is righteousness by faith.
righteousness by faith. Sabi po ng Romans chapter 3 verse 22, ang sabi po ng salita ng Diyos, this righteousness, ang sabi po dito, from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference. Ano ba ibig sabihin ng righteousness by faith? Well, righteousness by faith is acknowledging na yung pagiging matuwid mo at magiging mabait mo ay hindi galing sa iyo mismo, kundi galing sa Diyos. Amen? Kapag tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos which produces faith, no, ito yung nagmamanifest sa atin, yung kanyang salita. Ang ating Panginoong Jesucristo, lagi yung sinasabi yan yung sinasabi ko, di ganang akin, yan ay narinig ko. So palaging merong acknowledgement na yung lahat ng bagay na kanyang ginagawa ay galing sa Ama. So tayo, kumakanta tayo, to God be the glory. Kung ano mang kapurihan, kung ano mang bagay na natatanggap po natin, yan ay sa kapurihan ng Diyos. So, kapag ikaw ay righteous by faith, hindi ka magiging mayabang Kasi sasabihin mo, hindi ko po kayang gawin ito. Panginoon, kung di mo ako sasamahan, hindi ko po ito kaya Diba? Ako'y instrumento lang Ako'y kasangkapan mo lang. Kung meron man akong galing, kung meron man akong husay, yan ay dahil sa iyo Amen po? And the opposite of being righteous by faith is self-righteousness. Self-righteousness. So, righteousness by faith is normal. Being self-righteous is abnormal. Kaya makikita natin, katulad ng Pariseo na nagdadasal, di ba? Pinagmamalaki niya lahat yung kabutihan niya. Hindi naman siya kinalagdan ng Diyos In spite din sa accumulation ng kanyang mga, sabihin natin, pious acts. Bakit? Kasi self-righteousness Ganyan. Diba? Pag palagi mong kinukumpara yung sarili mo sa iba, that is self-righteousness. But righteousness by faith is acknowledging, kaya nga ang sabi ng Panginoon, naalala natin doon sa binatang mayaman, di ba? Bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos. Hindi sinasabi ng Panginoong Jesucristo na hindi siya mabuti. Ang sinasabi niya, ang kabutihan niya ay galing sa Diyos. Kaya tayo din ay ganon. Alam natin, kung wala ang Diyos sa buhay natin, walang magiging goodness sa atin. There is no righteousness apart from God. Kaya dependent tayo, kaya patuloy tayo nakikinig ng kanyang salita araw-araw sapagkat naniniwala tayo sa tulong ng Diyos, sa biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. So righteousness by faith is normal. Self-righteousness is parang hindi magandang pakinggan sa inyo. Not normal. Amen. Yan. So that's the third letter. The fourth letter in the word normal is M. Stands for being a man of God. Man of God. Yan tinatawag nila makadiyos Normal daw yun kapag ang isang tao ay makadiyos. Kasi sa Biblia sinasabi, hindi naman talaga tayo makamundo No, yung pag sinabi mong makadiyos, yan yung tao na nagpapahalaga katulad ninyo. Nandito kayo ngayong gabi. Di ba? Nag-offer kayo ng inyong paglilingkod para sa Kanya because pinapahalaga niyo yung mga spiritual na bagay, yung mga bagay na tungkol sa Diyos. Di ba? Nandun sana kayo sa ibang lugar kung may mas mahalaga pa sa inyo kaysa dito. Pero nandito kayo sapagkat ipinapakita nyo na kayo ay man or woman of God. Si Jesus, nung hinahanap siya ng mga magulang niya, ilang araw nang nawawala, nandun sa templo. Kasi sabi niya, dapat nandito ako Amen? Hindi ba? Sabi niyo, kahapon nga Napunta kami dito ng umaga. Hindi ko din alam kung anong dapat na namin doon sa kalsada kasi alam na namin, masungit na nga yung panahon. Pero alam niyo, sa awa ng Diyos talaga, walang imposible pagkasama mo siya Pati bagyo, lilisan ka Pati baha, iiwas sa iyo Ganyan Diba basta nandun yung pagmimiti mo, at alam mong kasama mo ang Diyos. Amen po? Sabi po ng John 15, verse 29. Tingnan po natin sinasabi po dito. Okay, John 15, verse 19. 15:19. Sabi po ni Jesus, if you belong to this world, it will love you as its own. As it is, you do not belong to the world,
But I have chosen you out of the world. This is why the world hates you. Diba? Sa Biblia, sinasabi din, do not love the world or anything that is in the world. Because those who love the world, the love of the Father is not in them. Amen? So ang ibig sabihin, ang mundo nandyan. May mga pangangailangan tayong material. Pero hindi tayo dapat magmahal sa mundo, kundi magmahal sa Panginoon. Naalala natin, sabi nga no one can serve two masters, di ba? No. Kasi iibigin mo yung isa magiging pangalawa na lang. Ano ba yung una sa inyo? Si Lord. Katulad din ng ating Panginoong Jesucristo, una sa kanyang Ama. So to be a man of God is normal. To be a man of this world is, diba? Kaya nga ngayon, marami mga abnormal ngayon. Alam nyo, minsan, mas gustong-gustong panoorin ng mga tao, yung mga nag-aaway na pamilya, diba? Daming views yan, no? Yung mga mukhang, yung mga hindi mo maintindihan. So, yun ang gustong-gusto ng mga tao. Sorry po, kung hindi ko alam kung, kasi yun ang mas, sa kanila sabihin natin, mas gusto nila i-patronage yung mga bagay na nangyayari kaysa yun sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Amen po? Yan. So, yan po yung fourth letter. Okay. The fifth letter in the word normal is the letter A. A stands for assurance. Ang normal na tao kasi, pag sinabi mo yan, yung walang takot at pangamba, kasi meron siyang katiyakan No? Although, minsan nararamdaman pa rin natin yung mga kaba, di ba? Bilang tao, nararamdaman pa rin natin yung konting takot, di ba? Katulad nung kagabi ba yun? Yung mga bubong, naririnig ko, kumakalampag-kalampag na gano'n Hindi ko nga alam kung bubong namin o bubong ng kapitbahay namin. Kaya nga sarado lahat ng bintana kasi baka lumipad doon, no? So, hindi ka makatulog Tapos naririnig mo pa, gano'n, gano'n. Ayaw tumigil. Talagang tuloy-tuloy. Pero, ang assurance is, yung katiyakan, sabi nga, faith is being sure Meron tayong katiyakan, inaalis ng Panginoon yung mga pangamba sa buhay ng tao may pananampalataya, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Amen po? Tingnan niyo po yung sabi po dito ng John 11, verse 41. Ang sabi po dito ay ganito. So they took away the stone, and then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Ang Panginoon, kapag nanalangin siya, alam niya kagad may tugon Kapag dumulog siya, alam niya kagad narinig siya Diba? Tayo, pag nagdasal tayo, minsan, pakikinggan kaya ako? Hindi. Dadating kaya talaga o hindi? No? Pero ang pagiging normal, when it comes to yung pagiging totoong tao, alam na alam mo na hindi po pwedeng hindi ibigay sa iyo at hindi pakinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Amen? So, wala yung takot mo, wala yung pangamba mo, kasi tiyak ka sa yung Diyos May assurance ka Diba dito nga yung patay binuhay Pero mo pinagpe-pray niya yung patay, naranasan niyo mag-pray na yung patay mabuhay. Na merong katiyakan, merong assurance sa katulad sa ating Panginoon. Diba? Dalangin. At sabi niya sa Panginoon, alam ko, lagi mo akong dinirinig Katulad nga pala, naalala natin, ang Panginoon, sinusubok din niya yung kanyang mga alagad nung marami yung pakakainin Yung kanyang mga alagad, yung una, nakatingin dun sa budget Diba? Nung March, nung na-lockdown tayo, tinitingnan ko din budget Kasi hindi natin alam kailan kaya, no? Yung daloy tumigil pero yung pagsingil tuloy-tuloy, patong-patong. Ano? Sana man lang kung tumigil, pati yung singil ng tubig, tumigil na lang muna sila no? Pero hindi, sabi, huwag kayong mag-alala, hindi kayo mabibigatan, gagawin naming installment, patong-patong nga lang. Kaya parang, ganun din, hindi, no, naantala lang, pero tuloy pa rin. Pero yung lahat ng biyaya na yung inaasahan mula noon, di ba? Tumigil. Pero alam niyo, tumigil man, yung daloy ng biyaya, pagdating sa mga financial, ang Diyos naman hindi tumitigil
sa pagdaloy ng kanyang pagpapala. Diba? Oh. Pag tinanong mo, paano mo natiyak yan, brad? Nandito pa rin tayo eh. Nagutom na ba kayo? Hindi pa naman eh. Naputulan na ba kayo ng kuryente? Hindi pa naman. Tubig? Hindi pa rin. See? Kasi nga, mayroong... kasi may katiyakan. Ako nga, naalala ko. Minsan, matagal na rin yun, merong nag-duty ako, Brother Mike, galing kami Tagaytay, papunta kami Alabang. Umapaw din yung tubig sa South Super Highway. Mataas. Buti nga, nakalusot kami. Pero yung mga sinundan namin, wala nang, inabot sila ng pagdaloy ng tubig. Nakalusot kami. Tandang-tanda ako, sabi ni Brother Mike, sabi niya, alam mo kung bakit nag-aalala ang mga tao. Sabi ko, bakit po? Kasi lagi sila nakatingin dun sa sa hinaharap. Halimbawa, katapusan. Iniisip mo na palagi, yung babayaran mo pagdating ng katapusan. Diba? Sabi, ang dapat mong tignan kung paanong naging tapat ang Diyos sa iyo sa lahat ng katapusan na dumating. Sa lahat ng katapusan. Isipin mo kung ilang taon na tayo. Huwag na lang natin sabihin kung ilang taon na tayo. Pero ilang katapusan na ang dumating sa iyo na hindi naman nagkulang ang Diyos sa mga pambayad mo. Diba? Amen? Lalo na kung may binabayaran ka sa sasakyan, may binabayaran kang bahay, talagang matutuliro ka eh. Amen po? Pero sabi natin po, tingnan mo kung paano naging tapat ang Diyos sa iyo na walang katapusan na dumating na hindi ka nakabayad sa lahat ng iyong bayarin. Sabi niya, yun ang tignan mo at yun ang magbibigay sa ng katiyakan kahit ano pang hinaharap ang dadating sa iyo. Lahat ng katapusan na darating, makababayad ka sa lahat ng iyong bayarin. Diba? Kaya wala ako hindi din ako makapagpaliwanag kung paano kayo papaliwanag kahit na yung 1 plus 1 equals 3. Kung paano yung lahat ng bayarin, nababayaran pa rin. Diba? Minsan tinitignan mo yung ATM mo kung ano yung papasok doon. Pero nagkakasya pa rin. Paano mo pagkwentahin yun? Yung lahat ng iyong bayarin, sabi mo, parang hindi kasya, pero kasya pa rin. At sa pananampalataya, yan ang nagbibigay ng katiyakan sa atin na ang taong normal, tiyak sa mga pagpapalang dadating na tutugon sa lahat ng kanyang pangangailangan. Diba? So, assurance or being sure is normal, being uncertain is abnormal. No, sabi nga, do not be afraid. Sabi to entrust an unknown future to an all-knowing God. Alam natin, yes, yung bukas, hindi natin natitiyak kung anong meron. Kaya lang meron naman tayong Diyos na nakaalam ng lahat ng bagay na ating pagdaraanan. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen po? And the last letter, brothers and sisters in Christ, in the word normal, letter L stands for life. Life is normal. Death is not normal. Nung likhain ng Diyos ang tao, ang gusto ng Diyos, mabuhay ka. Hindi yung mamatay ka, sabi sa Biblia eh. Hindi plano ng Diyos ang tao na likhain niya, tapos patayin, hindi. Ang gusto ng Diyos, ang tao magkaroon ng buhay, na ganap at kasyasya. Sabi nga na ating punong lingkod, di ba? Sabi, in Him was life. In Him was life. Sa Bible, ang sabi, God is not the God of the dead, but He is the God of the living. No. Amen po. Kaya dapat tayo buhay. May katiyakan tayo na meron tayong buhay, brothers and sisters in Christ. Sapagkat yan ang normal. Oh. Amen po. Yan ang normal, brothers and sisters in Christ. Sabi nga natin, Panginoon Kristo, sabi niya, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Sabi niya, ang mamamatay na nanalig sa akin, muling mabubuhay. At ang nabubuhay na nanalig sa akin, hindi mamamatay. Kaya hindi tayo dapat matakot. Sabi nga natin punong lingkod, di ba? Hindi naman daw tayo nagpe-face mask dahil natatakot tayo eh. Musunod lang tayo, di ba? Amen? Pero sa totoo lang, hirap huminga eh. Subukan mo maglakad. Tapos, magpanig-panaw kayo na kaganto, hirap na hirap ka. Sabi nila, nakakataba daw to. Kasi daw, yung hangin hindi daw makalabas, kaya punong-puno na tayo ng hangin sa katawan. No? Diba? So kaya yan, no? Tayo po ay may buhay. Kaya wag po tayo mamatay.
Hindi po kamatayan ang kahilingan. Yes, mapagpalang araw po mga ka-pray partners. Brother and sister in Christ, ayan, saan man po kayo naroon, sa mang dako ng mundo kayo naroon, mapagpalang oras po. Ako po si Sister Daisy at nandito pa rin po ako sa Alberta, Canada. At ayan po si Brother Dennis Frias. Yan po yung Amor Solo Prayer Meeting noong November 13, 2020. Ito po ay playback na. So, 2020, ilang na, 5 years ago na rin. Oh my God. Pero syempre, ang salita ng Diyos naman po ay hindi naluluma, di ba po? At ang gospel po na ginamit niya ay ang Matthew 24, verse 1 to 13. So, ang pinaka nagustuhan ko rito is yung Matthew 13. Whoever righteous until the end will be saved. So, sa Tagalog po ay ang siyang matuwid hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ayan, di ba po? Ang sarap pakinggan. Ang sarap po maging matuwid. Pero, yung trials lang sa atin is yung papaano tayo magiging righteous hanggang sa huling oras. Ayan. Siyempre, sa tulong po at grasya ng Diyos, makakayanan po natin yan. Kaya patuloy makinig po tayo sa mga gawain, dumalo, saan man po kayo naroon, at makinig ng salita ng Diyos. No? Sabi nga po sa Joshua 1:9, do not depart from your lips. No? Dilihin mo yun araw-gabi upang matutupad mo ang mga nakasulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Amen? At muli po, ang complete video ay nasa comment section. Pwede niyo pong puntahan at panoorin po natin ng kompleto at buo. Ayan, maraming salamat ka-pray partners and see you sa next video.